uneven yung pagsaluan, hindi magiging balance. Hindi ako makapagsalita ng malakas kasi napapatingin sa Hi amazing people! Welcome back to my YouTube channel. So, andito na ako ngayon sa Tamcoc area and ito na yung second part ng ating Ninbin tour kung saan tayo ay mag-ride ng bicycle around the city and at the same time tayo rin ay magla-lunch buffet dito sa likod ko mismo. So, dyan tayo mag-meet up mamaya. So, exciting nga guys ngayon kasi first time ko magba-bike naman dito sa Hanoi kasi na-try ko na to sa Ho Chi Minh pala before. So, tara, samahan niyo ako. So dito guys yung bike area, sinusundan lang namin yung tour guide. May option kayo na mag-bike, may option din na hindi. If ever na magba-bike kayo, it's good for 30 minutes and part na siya ng tour na Binuko sa Kluk. Kapag naman hindi kayo magba-bike yan, pwede kayo mag-stroll around tapos pumalik dun sa restaurant after 30 minutes. Ayan, so dami palang bagong bike. Ito na lang yung bike natin. Yan, tinetesting ko na yung bike guys. So nilagay ko rin yung Osmo Pocket. Yes. Ayan, susundan na natin siya. Let's go! Ayan. Just go! Ito pa umangat dun pala mag-bike guys. Okay, let's go. Ang hirap, nagagalaw yung Osmo Pocket. Let's go. Medyo mahina yung preno ng bike ko. Okay, eto na guys. Nagba-bike na tayo. Nawakan ko na lang para hindi umiikot. Okay, pwede na tayo magmabilis ng very light. Oh! Magaan yung bike nila dito. Okay. Guys, malamig. Hindi siya nakakapawis. Saka yung pagpedal, magaan yung pedal niya. Ayan, nasusundan ko na yung tour guide. Nahuli ako kanina eh. Ayan, sundan ko na siya. Chill bike lang pala to. Ito yung view natin guys. Ang sarap magbike dito, grabe. Parang hindi ko to gagawin sa Pinas kapag halimbawa trick yung araw. Pero ito ang ganda oh. Ganda ng view guys. Nasa likod na yung mga nasa likod yung mga kasama natin sa tour. At ako lang yung Pinoy dito guys. Hindi ko pa pala nare-reveal yung presyo nung Binuko sa Kluk na tour na to. Pero kasama na yung bike. May mga napanood kasi akong tours na hindi kasama yung bike. Magre-rent ka pa talaga. So ito sinama na nila. Ganda guys ng view. Oh, kala ko dun eh. Gilid-gilid lang. Walang cambio tong bike nila guys, so literal lang na enjoyin lang. Guys, nadaanan namin to. Ayan sila oh. Oops. Ang ganda, nasa lake na kami. Ang ganda dito. Ang ganda. Pababa kaya hindi ako pumipidal. Ang ganda.
So again guys, sa Tamcock area to. Yung biking area nila is sa Tamcock. Ayan, kasama ko si B. Miyembro ng BTS. Okay, ay nauna ako. Dapat nauna siya. Oops, nagunan sila. Guys, nasa lakeside na talaga kami. Ang ganda na ng view. Siguro lalo kapag buhay itong mga lotus na to. Kung yung ibang season ka pumunta, ang ganda. Pero ang ganda, ganda din ngayon. Gusto ko siya. Ang ganda. Panalo, walang hingal yung pagbabike dito guys, promise. Kasi pantay yung daan at kung hindi man may pababa. Ayun may go to. Oops, my baby. Baby shark. Okay, we will stop at this location about 10 minutes and then go back. Okay, stop over daw guys. Alright guys, so dito tayo nag-stop sa Tien Huong Cave. See that location? What's The oh place yeah. you're hiking over there. Yeah, so that's where we went. Ayan, and doon tayo galing guys. So, kitang-kita pala dito. Ganda din dito. Ganda. Ganda guys. Pwedeng mag-boating din dito. Pero di daw kami dito sasakay ng boat. Iba daw. Iba yung pupuntahan namin yung boating. Ganda. Ganda, ang ganda guys. Ang ganda. Guys, 10 minutes lang yung pahinga dito, parang stopover, tapos babalik na din dun sa lunch area. Pero, I must say na, very chill yung mga nagpipidal, no? Tignan nyo yung, nagpipidal yung nagpapadel. Ayan, so tignan nyo. Tsaka, sila, minsan kamay na, paano yung ginagamit. Ayun, yung, mayroon isa dito, ayan, paano yung ginagamit niya. O, diba? Kaya nyo ba yan? Ganda. So nagpicture-picture lang din ako dito para lang din meron tayong souvenir tsaka pang thumbnail na rin. Ganda. Yan ang Tamcock River. Tamcock. Malayo-layo din pala yung binike natin. So maya-maya babalik na rin kami doon and then magla-lunch naman tayo. Fun yung biking guys. Hindi ko ina-expect na ma-enjoy ko siya. Pero kasi yung weather din maganda. So sakto yung weather dito sa pagbabike natin. Hindi mainit. So sundan lang natin siya para safe. Buti walang kambing ngayon, nakagilid yung mga kambing. Sabi niya kasi kanina, minsan daw haharangan ka ng mga kambing, tapos mag-ingat na lang daw. Pero ngayon naman yung mga kambing, yung mga nakita naming kambing, mga nakagilid lang. And sana ganito lang, tuloy-tuloy lang hanggang makabalik kami. Tapos lunch na. So, isa rin yun sa mga highlights kung ano yung lunch. Sabi kasi lunch buffet eh. So we'll see kung ano yung mga kakainin natin maya maya. Pero for now, balik muna tayo. So pan ko ulit muna dito yung camera. Same lang din guys nung way nung papunta. Ganun lang din yung way pabalik. Napaka peaceful oh. Kung ganito ba naman yung dadaanan mo pag magbabike ka, talagang sisipagin ka magbike. Tapos ganito din yung weather. Yan. So sana pagpunta natin sa Sapa, ganito din. Hanggang sa makabalik tayo ng Pinas, ganito lang yung weather. Sarap kapag ganito lang. Dami kong napanood na ibang season sila pumunta and sobrang init daw magbike. Eh ngayon guys, kung ganitong weather, walang kahirap-hirap magbike. Sobrang may enjoy nyo yung experience. Okay guys, so time to go back na daw. Magbabike na ulit kami pabalik. Ayan ang view dito. Ganda. Sobrang ganda. So let's go.
Okay guys, so nandito na tayo ulit sa main road at tayo ay gagarahin na. Yan, dito tayo nagmula kanina. So, same lang din ang ruta. Okay. Daming coffee shop dito, ang gaganda. Okay. So guys, papunta na kami dun sa Go Asia Restaurant. Doon tayo magla-lunch and nga pala, habang nagbabike kayo, meron mga nakamotor na bigla kayong pipicturan. Yung picturean kayo tapos pagdating nyo dyan sa garahe, aalokin nila kayo ng picture. Nasa sa inyo kung kukunin nyo o hindi. Hindi ko na tinanong kung magkano eh. Pero yun lang, FYI lang. Baka kasi makulitan kayo or what. May option na hindi nyo kunin yung picture. And so ito na yung Go Asia Restaurant guys. Grabe punuan pala dito. So, mamaya ako na-check yung food CR muna. Sandali lang guys. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito na AJTV Amazing Travels, mag-subscribe na kayo dahil malaking tulong yun para sa akin na may pagpatuloy ang paggawa ng mga ganitong klaseng travel at informative contents kagaya nito. So yun lang guys, and back to the video. Okay guys, so ikot ko lang kayo mabilis sa food. Ayan ang food nila dito. Stir fried chicken, stir fried squid. Ito, grilled chicken with honey. Ayun, stir fried goat. May goat. Ito naman, chicken stew with carrots and potatoes. Mukhang masasarap pa. Ayan, mga spring roll. Fried eggs. Ito, mushroom. Hot pot. Pumpkin soup. May rice, of course. Ito yung iba. Ang dami. Ang dami pagpipilian na. May pang salad. Tapos ito. Ayan, may mga fruits din. So kukuha lang ako ng food guys at babalikan ko kayo. So guys, ito yung kinuha kong lunch. So chicken, puro chicken, tapos spring roll, tapos salad, tapos tatry ko rin tong goat. Tapos guys, ito, believe it or not, crepe siya. Yan, crepe to. Kala ko kanina ham. Crepe pala siya. Yan, so kain muna tayo. So guys, katatapos ko lang kumain at umunti na rin yung tao. Siguro umalis na rin yung iba agad-agad. And masasarap naman yung food. May mga maanghang lang. Mga for my liking kasi syempre hindi ako mahilig sa maanghang. Pero kapag maanghang kayo, magugustuhan nyo. Yung mga chicken nila puro laman. Yung goat parang beef lang din yung lasa. Do yung spring roll may colander siya. Yung parang cilantro. Kaya hindi ko siya nagustuhan. Pero other than that, okay dito. Sulit naman yung food. Yes, thank you. Yan, hintayin na lang natin yung susundo sa atin. Tapos next destination. Ayan guys, ganyan yung itsura niya. Para lang din maset yung expectations nyo. Tapos nandun sa dulo yung food. Dito ako sa pinakadulo puwesto para nasolo ko yung lugar. Buti nga, nung time na paupo na kami, umalis na rin yung mga ibang tao. So hindi kami kailangan magsiksikan. So lalabas na tayo guys para punta na natin yung tour guide natin. Guys, maglalakad kami papunta dun sa parking slot. Kasi sabi nung tour guide namin ni V, yun daw driver ayaw nang bumalik dun para daanan kami, attitude. So kami na lang daw yung maglalakad. 200 meters lang naman, so malapit lang. So dediretsuin lang namin ito. At least matatagtag yung kinain kahit papaano. Dahil sa maglalakad. Malapit lang yan. Guys, dito sa main road na dinadaanan namin, ang daming tindahan ng souvenir. Mga damit, ganyan, mga ref magnet, for Ninh Binh. Yan. Pero yung iba Hanoi din yung nakalagay. Halo-halo eh. Bukod sa mga souvenir items, marami rin mga coffee shop tsaka restaurant. Ito talagang mundo ng coffee shop eh. Kapag talaga gusto mo ng coffee shop, Vietnam talaga. Kahit saang part ng Vietnam, sobrang gaganda ng mga coffee shop. And okay, parang Hoi An talaga tong vibe nito. Ay, malapit na ata kami. Sinusundan ko lang tong si V.
Ito na yung bus namin guys. Ito nakita kami. Okay, let's go. Ayan ang itsura niya pag walang pagtao. Okay, dito na tayo. So guys, andito na kami sa aming third stop for the store, which is yung Tran Ang Complex. And 2 hours daw yung magiging boat ride namin. So kailangan na mag-CR ganyan para hindi ka maiihi dun sa buong boat ride. And kung makikita nyo guys, merong Starbucks dito. At sa likod ko naman, merong mga tindahan ng food, may mga tindahan ng souvenir. So ano siya talaga, parang all in one. Tapos dun sa kabilang side yung papunta sa boat. Ayan. So ang ganda dito, maganda din siya. Pakita ko lang, may mga kainan din dito. Tapos yun nga, may Starbucks dun. Hindi ako natuloy dun sa Starbucks kanina eh, kasi cash nga lang meron ako nun. And so waiting na lang kami sa mga kasama, tapos pupunta na tayo dun sa boat area. Ayan guys, so papasok na kami dun sa entrance. Yung entrance pala niya, pababa dito sa loob. Akala ko tatawid sa kabila. So bababa pala. Gulat ako, pumasok kami. Nakalagay, ayan, Trung Tam Tong Ting Shuk. Ang haba. Ayan, basta bababa kami dito sa boat station. Ayan, nakalagay boat station. Cute naman. Ang ganda. Underground. Boat station nila underground. Okay. Mukhang malayo pa pala. Para siyang underpass. Ganun yung atake niya. Pero may mga relics dito. Pakyat naman yun nga, underpass. So akyat din tayo. So ayan guys, so pag ahon nyo, ito na. Ayan, may tulay, tapos ito na kung makikita nyo. Ganda naman ng boat station. Okay, so diretso pa rin. Pila daw dito. So guys, kapag solo traveler ka, i-prepare ka nila sa mga ibang tao. Ay, nagulo yung camera, sorry. Kasi 4 lang sa isang boat and kailangan magkasya. So ako yung kung saan lang daw. So okay lang naman. Sisiksik na lang nila ako sa kung saan man. Yan, pupunta na tayo dun sa boat mismo. Yan. So sana hindi siya nakakainip kasi 2 hours eh. Yan, punta na natin to at let them figure out kung paano yung magiging setup sa boat. So ito na guys, nasa boat na tayo. Solo ako sa likod. Tapos may dalawa sa akin. Yan. Okay, so let the adventure begin. Ayan guys, tignan nyo. Dami. Yan ang view dito. Okay guys, update. Medyo nasa gitna na kami. Lumiko dito eh. Parang may cave doon. So, nihintay ko yung mga cave na yuyuko eh. Ganda. Grabe guys, parang El Nido yung vibe nito. Tapos lahat ng mga ano nila, mga bangkera nila, babae talaga. Kaya nakaka-amaze. Ang gagaling nila magsagwan. So, going back. Lapit na tayo sa cave. Hanglam Cave. Ayan. Konting sagwana na lang. Ito na yata yung may mga yuyuko-yuko. Gusto ko yung may mga yuyuko-yuko. Iilag. Ayan guys, nakalagay. Hanglam Cave.
Para tong yung cave sa ano, Sohoton sa Siargao. Oh, we're inside the cave. Ya da etkisi olmadı etkisi. Bize lazım değil o da. Kami ni ate, partner kami ni ate. Say hi. Gusto ko nga siya tulungan. Hindi ko lang masabi paano. Gusto ko rin magsagun. Can we do? Can I help? Here? Okay. Okay. I'll try. Bawal daw pala tumulong magsagwan kasi pag mag-isa ka lang tutulong, magiging uneven yung pagsagwan, hindi magiging balance. Kaya siya na lang daw. So, paglampas ng cave guys, ito yung makikita ninyo. Ang galing, parang pilo. Talagang hindi ulang dumadaan dito. Baka malalim na part. Pero ang ganda. Lusot na naman kami sa isa pang cave, pero bumubuelo lang, umiikot dito. Para isa lang yung pila, para mas organisado, maayos. Ayan, so 2 hours to guys ha. 2 hours natin itong gagawin. And ang ganda ng weather, walang kaaraw-araw. Tingnan nyo guys. Wala talaga. Ang ganda. Ang ganda ng weather ngayon. Pasok na pasok. Yung tamang-tama yung pagkakabook natin ito. And again guys, binuko ko to sa Klook and nakuha ko na yung price kanina. Nabayaran ko lang dito is 2,007 pesos and 90 cents. Kasi ginamitan ko siya ng promo code na Amiel Klook for discounts. Gamitin nyo rin yun. Always use my promo code and book it via Klook. So guys, nandito na tayo sa second cave. Vang Cave naman yung pangalan. Mas mahaba to guys. Ayan, nag-e-echo. May pailaw. Paano kaya nagka-ilaw dito? Grabe, ang galing. O nagka-kuryente dito. Parang ka nasa Cochitanas. Ganun. Panoorin na. Tingnan natin kung hanggang saan to. Dumidilim na. Uy, grabe, mas sumisikip pa guys. Sumisikip lalo. Pero in fairness dito sa loob guys, kahit cave siya, hindi siya mainit. Mas lumamig na. Sa loob ng cave. Hindi rin siya nakaka-suffocate. So okay na okay pa rin. Ayan si ate, napagod na. Pag pair kayo, pwede kayong magsagwan. Pero pag mag-isa ka lang, mahirap daw. Kaya hindi na ako magsagwan. Isa akong pasahero talaga. Ganda. Fairness. Siguro parang mga nakaka 10-20 minutes pa lang kami. Ilan pa kayang cave yung pupuntahan natin? Ayun o, gilid na yan. So guys, Hello, photo. Photo. ayun, pwede daw mag-picture doon. Yun, sabi ni madam. May parang may parang pagoda doon sa gitna. Ayan. So pwede daw mag-photo dyan. Tapos ito yung kabila. May cave pa rin doon, no? Grabe, ang daming cave talaga, kaya pala 2 oras to. Hindi pa yata kami nakaka-1 oras guys. Ayan, may pagoda. Pwede daw mong picture dyan. Dyan talaga nagpa-photo. Ayan, so didiskartehan ko na lang makapag-photo ako mag-isa ko. Kaya kaya yan. Huwag lang kami tutumba kasi nagpipicturean yung 2 nasa harapan namin. Ayan. May adjust. Alright guys, so meron na naman tayong bagong cave na papasukin.
Parang mas may ano na to. Hinintay ko yung cave na yuyuko eh. Napanood ko yun eh. Yung kinakailangan mong yumuko para hindi ka maumpog. So, itong cave naman na to is 320 meters. Ang pangalan niya ay Hang Tan Throat or Tan Throat Cave. Ay, hindi ko nakita. Sorry. Tan Throat Cave. Okay. Ito na. Medyo mas yuyuko-yuko ka na. Galingan ninyo ang inyong mga depensa pala guys kapag mga ano. Ayan o. Medyo yumuyuko na. Okay. Ito tatama tayo. Okay. Galingan ng pagdepensa. Ang hirap yung maneuver dalawa. Okay. Yuko-yuko lang. Hindi naman all the time may ganun. May mga parts lang na yuyuko ka. Gaya nito. Ayan. May ano, stalactite, stalagmite. Pero ang ganda guys. Sobrang ganda. Medyo may challenge lang ng konti. Okay, ayan na naman. Yuyuko na naman kami. Hindi pala OA, yuyuko ka pala talaga kung anong matama. Oops! Okay, bumabangga kami sa kabila. Bumabangga kami sa kabila. Tignan nyo guys. Ay, may bato. Hindi pala kabilang boat yun guys. Bato, tumatama sa bato. Ayan dito. Ayan, medyo may tinatama ang bato. Bato sa ilalim. Saka dito pwedeng hawakan yung mga bato, no? Kasi sa ano, sa ibang mga lugar, pag mga ganito, bawal hawakan eh. Sa Palawan, bawal hawakan. Ayan. Ang galing nalagyan nila ng ilaw. Yun talaga yung bilib ako eh. Biruin mo, nalagyan mo ng ilaw yung kuweba. Ayan guys, oh. Literal na tumatama, oh. Hindi ko hawakan kasi baka bawal. Ito. Okay. Ito na naman, okay. Ganyan siya katindi. Para ka talaga nasa kuweba. Hindi, kuweba naman pala talaga to. Nakatuwa nga sa atin. Hindi ako magkabukol. Ay, grabe. Grabe talaga. Grabe talaga. Amazing. Nakakatuwa ito. Gusto ko yung may mga challenge. Tignan nyo guys ha, hindi to ka-OA na yuko-yuko ka lang. Totoo talaga. Posibilidad na tamaan ka kapag di kayo yumuko. Tapos, since Vietnamese sila, hindi nila sasabihin na ano, yuko. Hindi nila alam yun. Hindi sila nag-warning. Parang expected na nila na yuyuko ka. Kasi kung di, tatamaan ka. Yan, palabas na kami nitong Tan Throat Cave. Ito yung pinakamaganda so far sa akin, itong cave na to. Yan, so palabas na tayo, nakikita na natin ang liwanag. Ang galing. Hindi ka maiinip kahit 2 hours to be fair. Hindi pa ako naiinip so far. Okay, paikot ba? Hindi, may iba pang pupuntahan. So let's proceed. So guys, ito daw yung ito yung ginamit daw, pinag-shootingan ng King Kong na movie. Ganda. Ang ganda niya, oh. Kumuha ni King Kong nga. Yan yung island ni King Kong ng King Kong the movie. Ang ganda. Ganda guys, ang ganda talaga. So guys, nandito na kami sa may tulay ulit. Ito yata yung dinaanan naming tulay kanina. I'm not so sure.
kung ito ba yon. Parang ito nga ata. Or yung kabila pa doon. Pero siguro malapit na rin tong matapos. Hindi ako makapagsalita ng malakas kasi napapatingin sa akin. Nahiya ako eh. Ayan, pero ang ganda ng view. Ang ganda ng mga yukuan-yukuan sa mga cave. Hindi ko alam kung may cave pa ba o ito na yun. Pero we'll see. Guys, pabalik na tapos umaraw na. Ayan, may araw na. So mainit na. Ayan. So, pero konti na lang, matatapos na rin ito. Medyo nakakainip na pala sa dulo. Honest feedback yun. Wala na kasi mga cave. Guys, may isa pa palang cave bago makalabas. Kala ko graduate na kami sa cave. So imagine nyo yung tagal niya. Ganito katagal. Medyo maluwag-luwag naman tong cave na to. Buti na lang nagka-cave kasi mainit na guys. Legit mainit na sa labas. Yung araw talagang nagpakita na. Sana sa Sapa ganito rin. Para makapag-fancy pa ng maganda. Guys, dadaong na yung ating bangka sa wakas. Grabe, muntikan na ako makatulog sa biyahe. Ang tagal. So palabas na tayo dito or patapos na tayo dito. Makakaikot-ikot pa tayo dyan sa mga stalls. Diyan. Okay guys, so nakadaong na kami finally at dahil dyan, i-end ko na muna ang vlog nito guys. Maraming salamat sa lahat ng nanood ng episode nito ng ating Hanoi Vlogs. At kung nagustuhan nyo ang video nito, please give me a like, comment, share, and subscribe to my channel. And do not forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking future vlogs. Abangan ang ating next vlog sa susunod ng mga araw. Yun lang guys, maraming salamat at bye!